Patrick po para po sa ating speaker prayer. Dakilang Ama, maraming salamat po. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, maraming salamat Panginoon sa araw po ito, Panginoon, na inyong tagubilin, Panginoon, sa aming Panginoon, upang sa inyong Panginoon tagasunod, Panginoon. Lord, salamat sa binigay niyong araw, binigay niyong magandang panahon, magandang Panginoon, na ang aming gising, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, at dinako po kami, Panginoon, din sa inyong bahay, sambahan, Panginoon. At alam ko po, Panginoon, na ito, Panginoon, araw ito, Panginoon, ay biyayang hatid po, Panginoon, galing sa inyo sa inyo. At panihin po, Panginoon, namin, Panginoon, nawa, Panginoon, ang inyong salita, Panginoon, at panguhay, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Hindi po kami aalis, Panginoon, ng bahay, sambahan, Panginoon, at hindi po, Panginoon, dala, Panginoon, ang inyong po, Panginoon, mga salita, Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon, at ihatid po, Panginoon, ang kapatiran, Panginoon, kaya patigtas, Panginoon, din sa inyong bahay, sambahan, Panginoon. Panginoon, maraming po salamat sa araw po ito, Panginoon, sa inyo po binabalik lahat, Panginoon, pagpuri pa sa salamat. Sa tanging pangalan po ni Panginoon Jesus. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ayan. Glory to God po at muli po akong makakapagbigay ng paawit sa ating Panginoon. Salamat po sa kabutihan niya. Amen. Tayo po ay tumayo. Tayo po ay magnandog ng awitin sa ating Panginoon bago po tayo magsimula sa ating gawain. Ayan. Marapat lamang po talaga na awitan po muna natin si Lord mula sa ating puso, mga kapatid. Sabay-sabay po tayo. Awitin po natin. Minamahal kita, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord, we love you, Lord. Purihin ka, Panginoon. Talagang napakabuti mo sa aming buhay, Lord. Gising sa umaga, ikaw ang nakikita. Tatina mo ang nadarama. Sa buhay na ito, walang ibang gusto, kundi ang maglingkod sa'yo. Pagising sa umaga, pagising sa umaga, ikaw ang aming nakikita, Panginoon. Kanina mo, tunay namin nadarama sa sa buhay na ito, kami walang ibang gusto. Buhay na sa'yo, Panginoon. Hallelujah. Walang ibang gusto, kundi ang maglingkod. Yes, Lord. Hallelujah. Sabay-sabay tayo, mga kapatid, ang nais ko. Nais ko, inaasang alam mo. Ulitin natin. Ang nais ko, maghari ka, O Diyos. Ang yaman ko, ikaw. Pag-asa ko, ikaw. Minamahal kita. Awitin ulit natin. Pagising sa umaga, mga kapatid. Pagising sa umaga, ikaw ang nakikita. Tatina mo ang nadarama. Sabay-sabay natin awitin. Sa buhay na ito, taas natin ang ating mga tinig sa ating Panginoon. Yes, Lord. Wala kami ipag-nais kundi ang maglingkod sa Panginoon. Hallelujah. Sabay-sabay natin itaas ang ating mga tinig. Lord, naasang alam mo ang nais ko. Hari ka, O Diyos. Ang yaman ko. Yes, Lord. Pag-asa ko. Hallelujah. Minamahal
namin ay paglawi, Lord. Pinamahal ka namin, Panginoon. Yes, Lord, hallelujah. Minsan pa ang nais ko, itaas ang ngalan mo. Ang nais namin, Lord, hallelujah, isang maghari sa Panginoon. Yes, Lord, hallelujah, sa Panginoon. Ikaw ang aming yaman, Panginoon. Ang tamang pag-asa namin sa isang buhay, hallelujah. Minamahal kita, minamahal kita, Jesus. Minamahal ka namin, Panginoon. Hallelujah po sa pangalan mo. Jesus. Ayan po. Amin naman po tinatawagan si Sister Marilu para po sa ating opening prayer. Praise God. Hallelujah. Oh, we praise you, Lord. We glorify your name. We exalt you, Father. Hallelujah. Hallelujah. Ama naming banal. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, salamat po sa umaga na muli mo kaming tinipon upang sambahin, purihin ka sa banal mong pangalan, Lord Jesus Christ. Bago kami mag-umpisa, Ama, linisin mo po ang buo naming pagkatao, simula sa ulo hanggang sa talampakan, lalo na ang aming puso, ang aming isipan, Lord Jesus Christ. Ikaw nakakakita, Lord. Maliit man ito o malaking pagkakamali, Lord, ay pagkakamali ito sa iyong harapan, Lord. Linisin mo po kami upang kalugod-lugod kami magsamba, magpuri sa oras na ito, Lord Jesus Christ. At ang lahat mo, Ama, na gagamitin, Lord, simula sa MC, sa magpapaawit, sa instrumentalist, Lord, lalo na magdala na yung banal na salita, Lord Jesus Christ. Tago mo po sa iyong likuran at ikaw makikita, Lord. At ang salita ng ibahagi, Lord Jesus Christ, maunawaan namin ito ng lubusan, Lord, at ito ang aming gabay na mamuhay na ayon sa iyong kalooban, Lord Jesus Christ. Wala kami magagawa, Ama, kung wala ka sa buhay namin, Lord. Inanyahan namin yung banal na Espiritu na siyang mamuna, Lord, sa gawain ito, Lord. At lalabas kaming matagumpay, Lord, baon namin ng kagalakan ang tagumpay sa aming paglabas, Lord Jesus Christ. Hallelujah. At Lord, dinadalangin ko yung mga kapatid namin na wala pa, Lord Jesus Christ. Ingatan po sila sa pagparito, Lord. Bigyan mo sila ng kauhawan, Lord, na yung banal na salita upang wala silang dahilan na hindi magsamba, magpuri sa oras nito, Lord Jesus Christ. Ama, ang lahat ng papurihan, pasasalamat sa tanging pangalan ng kapangyarihan, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Tinatawagan ko nga po si Brother Evan para po sa ating live. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niya wagas ay dapat tiniyan, kung bukang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya ay ihayag din naman. Ito ay ipahayag sa lingang alpa, tugtuging sardelyo. Sa magandang himig ng tugtuging lira, ipahayag ito. Ako'y nagagalak sa iyong ginawa at kahanga-hanga. Sa lahat ng ito, ako'y umawit dahil sa tuwa. O pagkadakila, Yahweh ng iyong ginawa. Ang iyong sipan ay sadyang mahirap namin maunawa. Amen. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Hallelujah. Yan, muli po tayo kamawit sa ating Panginoon ng buhay. Hallelujah. Yes, Lord. Lord. Puri ka, Panginoon. Sa happy day to praise you, Lord. Hallelujah. Sabay-sabay po tayo mga kapatid. Ay puno ng pag-asa at pagmamahal ni Lord. Kaya naman po tayo yung bawit sa may galang sa ating mga puso, mga kapatid. Hallelujah.
you the light. And oh, happy day, happy day. You are my day away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. You are mine. Hallelujah. Joy, perfectly. Every day, I will be celebrate. You got this love. Jesus, I want to live in love. Happy day, happy day. You want my happy day. You want me away. Oh, happy day, happy day. Forever and forever, 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 forever. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Oh, what a glorious day. What a glorious day. You have saved me, and oh, what a glorious day. Hallelujah. What a glorious day. Jesus. And oh, happy day, happy day. You are my day away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You are my day away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, no, no, no. Forever I stay. Lord, you tell me, Lord, hallelujah. Lord, hallelujah. Ina ating Panginoon. Napakasarap sa tuloy sa ating Panginoon. Hallelujah. Salamat, Lord. Sa kalahatan ng aming pangangataon at tinataglay namin sa mga oras nito, Panginoon. Dahil sa kapasinan mo, Lord. Hallelujah. We give you glory. Amen. Napakalimutan si Lord. Natin ang ating kapagdating Panginoon. Hallelujah. Your love, how glorious, how glorious. You know, it's your power, it's what is love. Yes, rescue me. It's the moment there. Let me free. Give you glory, glory, hallelujah. Give you glory, glory.
beautiful. Thank you, Lord. Oh, how glorious are you, Lord. It's your power. It was the cross that saved me and rescued me. Just a moment there, let me breathe. Glory, glory, amen. I give you glory, glory, hallelujah. I give you glory, glory, Jesus. Give you glory, Lord. Give you glory, glory. Give you glory, glory. Give you glory, glory, Jesus. Amen. Give you glory, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon ito, Panginoon. Kami po ay makapagbahagi ng awitin at papuri sa iyo, Panginoon. Salamat po sa hininga na meron kami ngayon at sa kalakasan, Panginoon. Ito po ay aming inaalay ninyo namin, Lord, sa pamamagitan po ng awitin. Ang aming pasasalamat sa iyo. Awitin po natin ang holy, holy are you, Lord. Whole earth is filled with your glory. Let the nations rise to Him. Honor and praise to your name. Let your face shine on us, and the world will know you live on heaven. And all the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Holy, holy are you, Lord. Whole earth is filled with your glory. Let the nations rise to Him. Honor and praise to your name. Let your face shine on us, and the world will know you live. Lord, and all the heavens shout your praise. Beautiful and honor, the universe will sing hallelujah to you, our King of heaven. And all the heavens shout your praise. Beautiful and honor, the universe will sing hallelujah to you, our King of heaven. And all the heavens shout your praise.
beautiful and high. The universe will sing hallelujah to you, our King. Hallelujah, to you, our King. Hallelujah, hallelujah, to you, our King. Hallelujah. We praise the Lord Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Palitin mo yung mga ko, kapatid. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure. All of my days are held in your hands, crafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me home and hold me, use me, oh Lord, use me, fill me. I give my life to the Father's hand. Hold me, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Father's hand. Hallelujah. To your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. And I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, hold
Father's Day. Holy, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Father's hand. Lord, hold me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Father's hand. Oh, Lord, praise the Lord, hallelujah. Lord, Lord Jesus, hallelujah. Hindi ka, Panginoon, sa umagang ito, Lord. Maraming salamat, Lord, sa isang magandang umaga, Panginoon. Punong-puno ng pagpapala sa bawat isa, Panginoon. Salamat po, Lord, sa buhay ng bawat isa na narito ngayon, Panginoon. Na inyo pong pinahintulutan, Panginoon, na makadalo, Lord, Panginoon, sa gabay ninyo. Hallelujah. Tunay nga pong napakabuti mo, Panginoon. Patuloy po namin nararamdaman ito, Panginoon. Salamat po ng marami, Lord. Hallelujah. Sabay-sabay po natin palakpakan si Lord, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Napakasarap po talagang magbalik ng papuri, pagpapasalamat sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating pag-awit, pagsayaw, at higit po sa lahat ang pagtataas po natin ng lahat po ng kanyang kabutihan. Dadako po tayo ngayon sa testimony and thanksgiving. Yan po tayo ngayon ay merong communion. So, malaya po ang bawat isa na pumunta po sa harapan para po magbigay po ng kanilang testimony or thanksgiving. Communion po tayo. Good morning po sa ating lahat. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon sa araw-araw na pagbibigay niya sa atin ng kalakasan, lalo-lalo sa aking pamilya. Sa araw-araw na pagbibigay niya sa atin ng hininga para tayo ay mabuhay. Maraming salamat sa Panginoon sa mga provide niya sa atin na kahit tayo ay nagkukulang sa Kanya, paminsan-minsan lang na nakakadalo din sa church. Siya pa rin ay walang sawa susuporta sa ating mga needs. Maraming salamat sa Panginoon, sa Diyos lahat ng papuri. Pasalamat. Ako po ay nagpupuri ng pasalamat sa Diyos. Muli nandito tayo ulit sa simbahan na upang makapakinig na tayo sa Diyos. Pinapasalamat ko po kay Lord kasi nandito tayo lahat at iniingatan niya tayo. Walang sawang pagbabantay sa atin at binibigyan niya tayo ng biyaya na tayo sa Kanya. Papasalamat din po ako sa mga sa dumalo din sa atin nandito. Tingnan po. Nagpapasalamat po kasi po, lagi po kami nang iniingatan sa school ko po, sa araw-araw po. Nagpapasalamat po kasi po, bibigyan po kami ng knowledge po na makakapulat ng pagkakaroon po sa exam po. At nagpapasalamat din po kasi po ang pasok po sa ulo niyo po. Nagpapasalamat po kasi po yung birthday ko sa pero nagpapasalamat po kasi po kahit wala po sila naman, sila kumain. Nagpapasalamat po kasi hindi po sila participate na.
na po bang tatayo dito sa harap niyo? Ayun po, ako naman po nagpupuri ng pagpasalamat din po ako kay Lord sa pagkakataon po nito na hinayaan niya po ako muli na makatayo po dito sa kanyang pong bahay sambahan. Nagpapasalamat din po ako lalo na po. I appreciate po natin yung music ministry po, yung music team po natin. Hindi po talaga biro. Wala pong mga practice. Talagang on the spot salang. Kaya napakabuti po ni Lord kasi talagang hindi niya hayaan po na mahadlangan po yung ating bahay sambahan sa gawain. Kaya sana po sa mga susunod pa kung sino po yung mga tinatago dyan. Mga talent sa pagkanta. Mag-volunteer po tayo para may mga kaipalitan kung sakaling wala man po yung isa kasi ilan-ilan lang tayo. Hindi naman po habang buhay makakapagpuri tayo sa Panginoon. Kasi may mga, baka dumating tayo sa times na bawal na gawin. Kaya habang may pagkakataon pa, pag-oras po talaga ng natin, pag-oras po ng ating worship, ibigay po natin ng todo-todo kasi hindi po habang buhay, hayaan po tayo ng mundo ito na makapagbalik po ng papuri sa ating Panginoon. So, na po natin, grab na natin yung chance. So, yun po, maraming salamat po sa ating Panginoon, sa biyaya at grasya, sa buhay po, sa pag-asa sa araw-araw. Tunay pong napakadakila ng Panginoon, hindi na po tayo pinababayaan. Yun po, pwede special number po si Daniel. Kaya pa po ba ng oras?
Salamat po sa buhay ni Sister Daniela. Ayan. Sana po, yung mga youth po, bago po tayo mag-anniversary, sana makapag-prepare po sila. Sabi nga po ni Sister Christy, na dapat po meron silang special number sa anniversary. Kaya sana makapag-practice sila. Sana kahit Sabado, Linggo, kasi ang bilis lang. Parang nilipas na yung September, October. Ganun kabilis. So, ayun po. Dadako naman po tayo sa mensahe po. Ngayong linggong ito, tinatawagan ko po sa ating pastor, si Pastor Jerry, para sa ating mensahe. Kayo po ay tumayo. Uli nating ngayahan ang banal na Espiritu na magbuo sa ating mga puso ng kanyang banal na presensya. God, Holy Spirit, I need you. God, Holy Spirit, I pray. Come and thy strength and thy power. Come in the most special way. Come like a spring in the desert. Come to the wilderness soul. Lord, let thy sweet healing power touch me and make me whole. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come, and thy strength and thy power. Come, in thy own gentle way. Tawagan natin si Brother Schubert at magbabasa ng ating gospel. Tungkulin sa mga pinuno ng bayan. Ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. At ang mga pamahalaang umiiral ay itinatag ng Diyos. Kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa mga itinakda ng Diyos at talapatan ng parusa. Ang sino mang lumalaban ang mga pinuno ay dapat katakutan ng gumagawa ng masama. Ngunit walang dapat ikatakot sa kanila ang gumagawa ng mabuti. Ibig mo bang huwag matakot sa mga namumuno? Gumawa ka ng mabuti at papupurihan ka nila. Sila'y mga lingkod ng Diyos sa ikabubuti mo. Ngunit matakot ka kung gumagawa ka ng masama, sapagkat sila'y talagang may kapangyarihan magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos at magpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga, dapat kayong pasakop hindi lamang upang maiwasan ang puot ng Diyos, kundi dahil sa inyo ang patuwid. Let us pray. Father God in heaven, minsan pa kami nagpupuri. Lumalapit po kami ang masayang harapan na may paghalang Panginoon, may pagpapakumbaba sa lapal mo, O Diyos. Dalangin namin, Father God,
linisin niyo po kami sa pamagitan ng banal na dugo ng Panginoon Hesus upang maging karapat-dapat po kami sa iyong harapan, Father God. Lalo-lalo na po ang iyong abang lingkod na po maging daluyan ng iyong mga salita. Dakilang Diyos, ikaw pong bumalik sa abang lingkod, yung lingkod, Lord. Bigyan niyo po ako ng wisdom, Panginoon, upang may kahit ng malinaw ang iyong mga salita. Pagpalain mo rin, dakilang Diyos, ang bawat makikinig. Buksan mo ang puso upang sa gayon, Lord, ang iyong mga salita ay malayong batangin sa puso ng bawat isa. Patuloy po namin pinasasalamatan ng mga anghel na siya po magproteksyon sa amin habang kami magsasagawa ng panambahan sa iyo. Salamat din po, Diyos, sa Banal na Espiritu, na siya nagtuturo, nagpupumport, nangungusap sa bawat isa sa amin. Kayo po ang mangusap, Panginoon, sa puso ng bawat isa. Salamat po, in Jesus' mighty name. Amen. God is good. And all the time. Wow, praise the Lord. Kumusta po tayo? Mabuti, very good. Siguro, ang sarap sabihin na God is good, ano? Kasi alam na natin kung bakit ang bukang bibig natin ay God is good. Alam natin nung Sunday. So, pinagpalang lubos ang bawat isa na nandito nung Sunday. Kasi nung Sunday ay ati pong tinapik o minessage yung God is good. So, dati, kahit ako hindi ko pa ma-appreciate yung salitang God is good all the time. Hindi ko masyadong ma-appreciate pa. Pero nung akin po itong pinag-aralan kung bakit ang bukang bibig natin ay God is good all the time, doon natin masyado na tayong boldness to say God is good all the time. Kasi nga, lahat ng bagay ay mula sa Panginoon. Liban sa kasalanan, liban sa kasalanan. Hindi po galing sa Diyos ang kasalanan. Magtataka kayo kung bakit wala tayo ngayong Sunday School. Kasi po, meron tayong meeting mamaya after ng ating service. So ayaw ko naman na umuwi tayo ng alauna sa Tuesday. Wala rin kami ngayong therapy. Si Mrs. walang therapy. Gawa ng yung schedule ay walang naubusan ng slot. Kaya hindi ko naman na ito silit ako para makapunta doon din naman kasi kung meron man 3 p.m. pa naman. Okay, so pinasalamatan ko muna si Lord sa kanyang mga ginagawa sa atin. Palakpakan mo natin si Lord. Thank you, Lord. Salamat po kay Lord na tayo po ay ayan, kulay langit, kulay cloud, di ba? So, salamat sa buhay ni Brother Patrick. Lahat ng tumulong dito, salamat. Salamat kay Lord. Sa lahat ng financial ng CCMC. Yan po yung ating pinagkalog-log sa atin. So, unti-unti nating napapaganda yung ating bahay sa Panginoon. So, malapit-lapit na po. 2 months na lang, anniversary na. Kaya kasama mamaya yung ating pagmimitingan about anniversary. Pagmimitingan natin yan kung paano natin gawin mga bagay-bagay para maging maayos. Okay. So, magpatuloy po tayo sa gawain ng Panginoon. Yung pong ating topic ngayon or message ay kapirasong words lang siya. Kapirasong words na i-type yata ni Pastor. Yan po yung ating yan po yung message. Ano po yan? Ano po sa Tagalog? Submission. Definition po yan sa Tagalog. Tumpak na tumpak yung papapasa ko. Marami yan eh. Naisa-isa mo pa. Pati pag-highlight mo yung isa-isa na meaning or yan. Submission. Pagharap-harap, isa po yan. Pagsuko. Pero ang tumpak na tumpak po ay pagpapasako. Pagpapasako ay biblical. Nasa Bible po yan. Mamaya babasahin natin yung 4 times binanggit ng New Testament ang pagpapasako. Kaya yan po yung ating message ngayon. Pagpapasailalim, pagpapa-under,
pagsunod. Kapag may submission ka pala, meron kang pagpapasako, marunong ka magpapailalim, papasailalim. Isang anyo rin ang pagsunod, pagpapahinuhod, pagpapakumbaba. Ito pangangayapa, pangalayo papa. Malalim masyado ito. Kababa ang loob. Kapag pala ay submission, yung submission, kaya meron ka palang diwa ng papapakumbaba. Amen? Yun napakahalaga, no? Yung submission. Yung salitang submission o pasako ay nasa Bible po yan. Yung binasa kanina ni Brother Super. Kaya sa mga pamahalaan, bawat pamahalaan ay kailangan daw natin magpasako. Muli ko pong babasahin yung salitang pagpapasakop sa Bible. Bakit kailangan ito ng bawat Kristiyano? Romans 3:13 ng Roma, pakinggan niyo pong mabuti yung salitang pagpapasakop. Ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. Malinaw po, ano? Bawat pamahalaan daw po ay mula sa Diyos. At ang mga pamahalaang umiiral ay itinatag ng Diyos. Amen? Ang Diyos di pala nagtatag yan. Yung lahat ng pamamahalaan. Libat sa mga kulto. Kasi may grupo din eh. Meron din mga pamahalaan, mga kulto eh. Ibig sabihin mga kulto against God, against may kulto din na hindi against sila sa pamahalaan, hindi sila kumokontra, pero pagdating ng doctrine, against sila sa doktrina ng Diyos. So mga kulto, pamahalaan din yon. Pero ang pamahalaan tinutukoy na binasa natin is yung ating pamahalaan natin ng ating bansa. Kailangan daw po tayo ay magpasako. Amen? Kaya po, walang rebelde na Kristiyano. Hello? Hindi po pwede tayong lumahok sa mga rally. Kasi nga po, pag sumasama ka sa mga rally, against government yan. Di ba nila kung prayer rally? Pwede yun. Amen? Spiritual ano yan eh, gathering o spiritual na activity para isingin, kalampagin ang mga namamahala sa bayan para gampanan nila o ituwid ang mga maling gawa. Tulad ngayon, grabe ngayon, ano? Nabalitaan po ngayon, yung corruption ngayon milyon-milyon sa DPWH. Grabe, no? Nakakapangilabot. Pero ngayon, para lang, binili ko to, 28 million kasi dahil lang sa payo. Napakatindi. Tapos sabi ko, Panginoon, grabe ng mga tao ngayon. Paano nila nasikmura na mamuhay ng sagana sa kabila ng mga tax ng mga manghihirap. Isang tax ko roon, sa akin ngayon, naging 1.6 na yung tax ko. Kinsinas ko, 1.6. Ano yun? Ang taas. Kaya, naku, yan yung mga pamahalaan. Sabi ng Bible, kaya nga, sabi dito, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Maganda kasi bilang mga Kristiyano, maging balance yung ating mindset. Balance. Hindi pwedeng masunurin tayo sa church, then pagdating doon sa komunidad, mga suwail tayo. Hindi po pwede yun. Dapat masunurin tayo sa church, sa ating samahan, sa Panginoon. Pagdating sa labas, hindi tayo masunurin. Hindi tayo lumalaban sa mga batas. Amen? Amen po ba? Kasi kapag lumaban ka rin sa batas, sabi, lumalaban ka sa itinakda ng Diyos. Kita nyo? Amen? Kahit na yung mga kapgo, alam niyo po yung kapgo, mga back-up ng mga sundalo, maliit na uri lang silang, sabihin natin mapapapang uri ng militar. Minsan ginagawa pa pambato ng mga mga kapgo. Kailangan silang irespeto. Kailangan silang igalang. Bakit? Itinalaga sila ng Diyos sa pamahalaan. Kahit barangay tanod, hello, kahit mga barangay captain,
council, lahat ng namumuno, mga barangay captain, namumuno sa ating, ang tawag sa kanila, civil servant. Pero alam mo po sa Bible, hindi po tinawag sa civil servant. Although yun ang kanilang tungkulin. Civil servant. Kasi sila ang mamahala dito sa kalupaan. Kaya kahit na sila ay barangay tanod, huwag nating basusin. Kasi pinili din sila, nilagay din sila ng Diyos na kabahagi sa pamahalaan. Amen? So, yun yan, mapayapa ang Pilipinas, mapayapa ang komunidad, mapayapa ang barangay kapag maraming Kristiyano. Bakit? Kaya ang mga barangay, captain, gusto nila tayo, yung mga born again, gusto nila mga pastor na magiging kapartner. Bakit? Sila, ang mga ito kasi ang naghahasik ng peace and order sa bawat bayan. Nakakatulong tayo. Sila kasi kahit anong gawin, hindi masugpo yung kasamaan. Pero pag kumilos ang Diyos sa pamagitan ng mga pastor ng ngaral, maraming tumitinong ating, mga lasinggo tumitino, kapakinabangan ng ating bansa. Maging sa kanilang pamumuno. Natutuwa sila pag meron tayong gusto ko nga one day makipag-communicate tayo, makipag-connect tayo sa mga barangay, mga leaders dyan, para kung meron man tayong mga gawain activities, pwede tayong magano sa kanila. Then maging partner natin. Ang paglilingkod kasi nila ay paglilingkod sa Diyos. Ganun po yan. Kaya dapat respetuhin natin ang bawat namumuno o itinalaga ng Diyos. Ito po, pakinggan yung mabuti. Kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa mga itinakda ng Diyos at lalapatan ng parusa ang sinumang lumalaban. Kita nyo? Kaya nga pag lumaban ka sa batas, merong penalty. Kahit maliit nga lang Diba? Batas trapiko, may penalty. Lumabag ka, getting the red light, nag-rate na, tumawid ka pa rin, ticket. Yun po yung mga penalty. Yun po yung mga parusang nila. Kasi hindi sumusunod sa bawat batas. Merong parusa. So, meron po silang authority para magparusa. Pakinggan niyo po sa 3, ang mga pinuno ay dapat katakutan ng gumagawa ng masama, ngunit walang dapat ikatakot sa kanila ang gumagawa ng mabuti. Ibig mo bang huwag matakot sa mga namumuno? Gumawa ka ng mabuti at papupurihan kanila. Tama naman, di ba? Kapag gumawa ka ng mabuti, i-announce ka nila. Itong taong ito ay gumawa ng kabutihan. Nakapulot ng wallet. Then, ang daming salapi, sinurrender, then pinalangan, binigyan ng reward. Diba ganon? Bawat gumawa ng mabuti, tinataas din naman nila. Pero kapag gumawa tayo ng masama, may parusa. Maging balance tayo. Then, hindi magandang Kristiyano na paglabas natin, bigat tayo. Hindi pwede. Dapat kung merong mga matitinong tao dito sa mundo, dapat tayo yun. Tayo mga anak ng Diyos. Iba tayo kaysa sa mga unbelievers. Hello? Kasi mga unbelievers, karamihan, mga suwain yun. Pag sinabi ng batas, bawal maglasing ng ating katiwa, bawal mag-ingay. Naku, nag-iingay yan. Kaya huli sila. Bawal mag-drugs. Nagda-drugs yan, huli yan, kinukulong. Yung iba, panahon ni Duterte, pinapatay. Grabe, no? Kaya yan yung bunga noong walang pagpapasakop. Kung walang submission, attitude, or character. Napakaganda nito mga kapatid na ma-develop sa atin kung wala pa tayo nito. Kailangan ma-develop dito tayo mapagpakumbaba, nagpapasakop. Amen? Marunong tayo magpasakop sa bawat nakakataas sa atin. Amen po ba? Hindi po pwede lagi kang lumalaban sa nakataas kasi nga babalik sa iyo. Ama po ba? Sa 4, sila yung mga lingkod ng Diyos sa ikabubuti mo. Ngunit, matakot ka kung gumagawa ka ng masama. Sapagkat sila ay talagang may kapangyarihang magparusa.
Inulit-ulit, no? Sila yung mga lingkod ng Diyos at magpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga, dapat kayong magpasakop. Pasakop, hindi lamang upang maiwasan ang puot ng Diyos, kundi sa iyon ang matuwid. Malinaw, ano? Matuwid daw po kapag po ang isang Kristiyano, ang isang mamamayan, Kristiyano ka o hindi, ikaw ay sumusunod sa batas, ay ikaw daw po ay, yun daw po ay mabuti. Amen po ba? At sinabi nga, hindi lahat ng nasa pamahalaan ay alam nilang likod sila ng Diyos. Hindi nila alam yun. Alam lang nilang trabaho sila doon. Pero ako ho, hindi ko rin alam yun. Pero nung mabasa ko sa Bible, tinawag pala sila ng mga lingkod ng Diyos. Mga lingkod pala ng Diyos mga ito. Kaso, iba nga lang ang pamahalaan nila, iba din yung church. Ang church is spiritual na pamamahala sa kanilang civil. Ganun po yun. So dati, sa panahon ni Moises, iisa lang, isang pamumuno. Sila ang namuno bilang hari, nagtalaga ng hari, then may spiritual din, hawak din ni Moises. Spiritual and civil hawak ni Moises noon. Hanggang humiling sila ng hari, si Saul ang unang hari ng Israel. Then, doon nagkaroon ng, ito yung spiritual na pamamahala, ito naman yung civil na pamamahala. Then, itong mga civil, humihingi ng payo dito sa mga prophet para makapamahala ng matuwid. So, makatuwang yan, civil at spiritual, itong mga church, makatuwang na lingkod pala ng Diyos ang mga yan, pareho. Kaya nga lang, yung nga lang, sila po ay inutusan din na maging masunurit at mga mabubuting pag-uugali, inutusan din sila. Pero iba yung church, iba, kasi spiritual po na pamumuno. Pero halos magkapareho lang na alituntunin. Merong namumuno sa church, dapat iigalang sundin. Amen? At kung ayaw naman natin sumunod, ano nangyayari? Meron ding DA. May disciplinary action. Hindi naman agad may process din. No, pag gumawa ka ng laban sa church, merong proseso ng paglalapat ng penalty. Una, kausapin ka muna. Pangalawa, pwede kang suspindi ka kung ayaw mo makinig. Pangatlo, pwede ka itiwalag. Amen? May pagsikiwalag sa church. Kaso, hindi na ginagawa sa atin yun. Sa ibang church, alam mo, ang magaling sa tiwalagan, ang IMC. Mabilis silang magtiwalag. Pag alam nilang, kinausap nilang membro nila ilang beses na hindi tumitigil sa maling gawain, tiwalag sila. Hindi na sila pwedeng na. Pero kung gusto nila man umbalik, idudoktrinahan sila muli. Ganon sila. Tayo, mga born again Christian, bihira ang natitiwalag sa atin. Lalo kung kakonti lang tayo, itiwalag mo pa, wala na nga tao, itiwalag mo pa. Ganon ka rin ba? Pero pag mabigat na talaga, ay kailangan. Ganon po yan. Ayun, so, yung Romans na yan ay nagsasabi magpasakop. And Hebrew 13:17, it is about pamunuan ng church naman ito. Okay, para maging balanse yung ating mindset or attitude. 13:17 ng Hebrew, pakinggan niyo po mabuti, pasakop kayo sa mga nangangasiwa. Yung salitang pasakop is submission or submit yourself. Ganun sa English, submit. No? Pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo. Sila may pananagutang magbantay sa inyo at magbibigay sulit sila sa Diyos o dito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mahapis at hindi ito makabuti sa inyo. Kita nyo? Yung salitang pasako, pangalawa po yung banggit sa New Testament. Meron pang 1 Peter chapter 2, 13 and 14. Yung salitang pasako. Bakit natin kailangang basahin yan? Para masabi natin na mapatunayan natin yan ay nakasulat. Amen.
Kasi po, hindi po pwede na Kristiyano tayo pero hindi tayo nagpapasakop. Kapag hindi po tayo nagpapasakop sa bawat pamunuan, lumalaban daw po tayo sa Diyos. Hello? Malinaw po ba? First Peter, hindi po si pastor ang kinakalaban natin dito pag tayo lumalabag sa batas o kalooban ng Diyos. Maging sa itinakda mga lituntunin sa church, hindi si pastor ang kinakalaban kundi si Lord. Amen? Nakala natin, okay lang yung si pastor labanan ko kasi mababang uring tao lang yan. No. Ang Diyos na talaga niyan, kapag kinalaban mo ang pastor na yan, ang Diyos ang kinakalaban natin. Sabi ng Bible. 1 Peter chapter 2, 13 and 14. Pakinggan niyo po mabuti. Alang-alang sa Panginoon, ito naman ay para sa mga sibil ulit. Pero bakit natin basahin ito para sa isang pasako or submission. Alang-alang sa Panginoon, pasako kayo sa lahat ng kapangyarihan, sa lahat ng may kapangyarihan sa bayan. Sa emperador ang pinakamataas na kapangyarihan. Pag sinabing emperador, yan yung presidente. Yung presidente natin ang tinutukoy yan. Emperador. Ang pinakamataas na kapangyarihan ng ating bansa. At sa mga gobernador, kita may mga gobernador din sa Bible, ang sabi pa ito, nasugo niya upang magparusa sa mga gumagawa ng masama at magparangal sa mga gumagawa ng matuwid. Kita nyo, lahat pala yan nakasulat sa Bible. Hindi lang pala spiritual concern ang Diyos, kundi lahat sakop ng Diyos ng kanyang mga salita. Maging ang mga naglilingkod sa pamahalaan ay sila rin ay pwedeng parusahan kapag gumawa sila ng labag sa batas. Amen? Naku, mabigat nga sinusulong nila ngayon eh. Sana nga magkatotoo. Alam yung sinusulong ng batas ngayon, sana magkatotoo. Death penalty para sa corruption. Bakit natin gusto yan? Para matakot makurap. Dito yan, ang daming nagkalat na mahirap na tao sa bayan. Bakit sobrang hirap ang bansa? Dahil sa korupsyon. At hindi po, daan-daan lang ang kinukurap. Bilyon at bilyon ang pinag-uusapan. Nakakangilabot. Pagkatapos ng Sunday, nagsa-church, nasa simbahan, panuod-luhod. Naku po, mga ito, walang napastangan, walang budhi. Ang kapangilabot. Magigigil ka tumingin sa kanila. Paano nila nagawang magdakaw ng milyon o bilyon na hindi nila pera? Kaya ako nga, piso nga ayaw ko mangurakot eh. Dati nga, treasurer ako ng church, ni piso, hindi ko ginagalaw. True, totoo po yan. Kasi alam ko, sa Panginoon ito. Hello, alam ni Lord yan. Pag ako nagbilang at kinulang, inabunuhan ko. Sabi mo, hindi madali ang maging treasurer. Pag nagkamali ka ng bilang, abunuhan ko ka. Totoo po yan. Kung kinulang 1,000 yan, pag alam mo, ayan sa Panginoon, dapat maging tapat. Sa Panginoon yan, kalaban natin si Lord. Tapat ka man sa maliit o malaki. Sabi nga, hindi mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, hindi rin mapagkatiwalaan sa malaking bagay. Ganun po yun. Magkaroon tayo ng malaking takot sa Diyos. Kaya gumawa ng mga labag sa batas ng tao at sa batas ng Panginoon dito sa church. Kasi po, sabi dito, may kaukulang parusa sa mga gumagawa ng labag sa batas. Sabi ng 1 Peter, binasa natin salitang pasako. Pangalawang pagbabasa po yun sa 1 Peter. Hebrew 13:17, pangatlong pagbabasa natin sa Hebreo, yung salitang pasako. Pang-apat po ito. Kaya po tayo nagbabasa ng Bible para masabi, meron tayong basihan sa ating sinasabi. Mahirap po yung nangangaral tayo walang basihan. 13 ng Hebrew 17. Binasa na natin ito.
First Peter, pangatlo na pala, pang-apat, last Titus o Tito 3:1. Pang-apat ito, na salitang pasakop. Tito 3:1, palalahanan mo silang pasakop sa mga pinuno at mga kapangyarihan. Sundin ang mga ito at maging handa sa paggawa ng mabuti. So, yung ganda, no? Yung pagpapasakop, salitang pasakop ay apat na bisis nating binasa. Amen? Yun po, dapat meron po tayo niyan sa ating attitude. Number 1, ang pagpapasakop sa mga inilagay ng mga pinuno sa pamahalaan ay pagpapasakop sa Diyos. Hello? At upang makaiwas sa pukot ng Diyos. Sabi ng Roma 5, verse 5, yung binasa kanina ni Brother Jobert, 13:5. Sabi doon sa 13:5, upang makaiwas tayo sa pukot ng Diyos. Ang Diyos pala napupuot pag hindi tayo marunong magpasakop. Hindi tayo masunuri. Kahit saan po, yung salitang submission, masyado po yung malaking advantage pag mayroon tayong ugali na ganyan. Handa tayong magpakumbaba sa nakakataas sa atin. Kahit sa trabaho, kung may leadman ka, may foreman ka, magpakumbaba ka sa kanya. Yun yung pagpapasakop. Hindi pwedeng mataas ka pa sa leadman mo. Hindi mo pwedeng balagbagin mo yung leadman mo. Di ba, Brother Patrick? So, yeah. Foreman, engineer, yung construction, aspeto ng construction, marami kang kailangan magpasakop ka sa kanila. Kung hindi, tanggalin ka. Ganon lang yan. Ngayon, kung meron kang submission character, ay kahit saan, walang problema. Kahit saan ka pumunta, walang problema. Maraming malulugod sa'yo, yung tao yan, okay yan. Bakit? Humble yan. Talagang sumusunod sa akin yan. Nakikinig yan. Di ba? Tataasan ko pa ng sahod yan. Introduce ko yan sa amo namin, masunurin yan eh. Ngayon, balagbag ka ng balagbag. Sagot-sagot ka ngayon sa superior mo, nakataas sa'yo, tanggal. Di ba? Tama. Kaya ang submission ho, ay napakagandang isang ugali ng isang tao. Handa kang magpakumbaba. Kahit pa mataas ang pinag-aralan mo doon sa nakakataas sa'yo, pakumbaba ka pa rin. Amen po ba? Kasi nakakataas sa'yo yun eh. Totoo po, meron pong mga namamahala na itong nasa ibaba, mas matalino. Totoo po yun. Merong aral, itong nasa ibaba, mas aral kasi sa nasa itaas. Kaso, ang problema, hindi naman ikaw nilagay doon sa taas. Kaya dapat magpasakop ka, magpa-under ka pa rin. Meron po akong karanasan kanini si Marino sa MUJ. 5 kaming pastor doon, di ba sis? 5 kaming pastor. At yung aming head pastor, si Pastor Bini, na siyang maging preacher natin ngayong anniversary, siya ang aming head pastor. May dumating na itong si Pastor Bini, ang alam ko, undergrad ng high school. Itong dumating, college graduate. Diba si Pastor? Pastor doon. College graduate. At yung 4 years course niya is theology. Mabigat yun. 4 years siya sa kolehiyo, theology ang kinuha. At sa seminary pa siya nag-aral. Dati siyang pastor. Meron siyang church din. Kasi hindi ko na alam kung anong history. Pumunta doon ngayon sa amin. Naging kabahagi ngayon ng aming church. At kabahagi siya, isa siya nagpapastor. Ang problema, ito na. Hindi niya sinusunod yung head pastor dahil mas matalino siya. Mas aral siya. Lagi silang nagpapangayan. Ganon si Ma'am Kupal. Teacher din yun yung aming head pastor undergrad ng high school. Kulang sila ng respeto. Bakit? Tinitingnan ng sarili. Mas aral ako. Hello. Pwede ba yun? Pagmamataas ang iiral doon sa mga tao, hindi naman lahat. Huwag mong iiral sa atin na gano'n. Kapag kahit pa yan, kahit grade 1 lang yan, pag yan nasa itaas ng kanyang tungkulin, respect. Amen? Si Jesus nga, karpintero, de respeto .
ng kanyang mga alagad. Hindi tinitingnan kung anong natapos mo, anong degree mo. Kapag titingnan mo kung bakit inilagay siya dyan, ang Diyos naglagay sa kanya, just respect. Tama po ba? Ano mang narating niya? At walang problema sa'yo. Anong problema sa'yo? Sabi nga, para lang ka pa. Tama? Pero pag gumawa ka ng mali, hindi po maganda. Ang tawag po dyan ay walang, hindi submission spirit. Mahalaga po yung submission, mga kapatid. Ayan ay i-develop natin sa ating sarili. Dahil nabang po yan, saan mang grupo tayo pumunta. Number 2, ang pagpagsakop sa mga nangangasiwa o namumuno sa iglesia naman ito. Ito ay ikinagagalak ito ng Diyos. Tama po ba? Kapag tayo ay nag-respeto, nagpapasakop sa iglesia, nagagalak ng Diyos. Ngunit kung hindi, sabi, napupuot ang Diyos. Number 3, kung nais nating maparangalan, kailangan magpasakop sa bawat namumuno. Ganun lang simple, no? May ikot lang tayo lagi sa pagpapasakop. Tama po? Okay. Lalo na po sa ating doktrina. Amen. At alam niyo po ba, yung government, church government naman, 1 Thessalonians 5:12-13, last tayo pong, ito naman pamumuno ng church. 1 Thessalonica 5:12-13. Okay na po yung mga ano natin mga points. 5:12. Pakinggan niyo po yung 5:12 ng 1 Thessalonica. Ipinamamanig namin mga kapatid na igalang ninyo ang mga nagpapagal para sa inyo. Ang mga pinili ng Diyos upang mamahala at magturo sa inyo. Take note, pinili pala ng Diyos yan. Hindi naman magaling yan Pinili nga, magawa natin. Yan ang pinili Alam mo, hinahanap ko yung salitang pinili doon sa Roma, wala Doon din sa 3 pasakop, walang salitang pinili. Hinahanap ko, akala ko doon, dito pala sa church government. Pagdating mo sa church government, ang Diyos ang pumipili ng mga leaders. Kahit kayong mga board, ay bahagi kayo ng pinili ng Diyos. Yung mga leadership. Kaya mamaya maiwan ko yung mga leaders. Meron tayong meeting. Then, lahat tayo magpaiwan muna para may anniversary meeting din. After ng anniversary meeting, pwede nang umuwi yung hindi leaders. Then, maiwan mga leaders. Okay. Ano ang purpose nito? Nabasag na ulog. So, bibili na lang ulit na sagi. Mura lang naman to. Wala pa naman 100. Binili namin to ni Mrs. sa Sky King. Bakit to ito pinireserve? Kakapalaga ito sa atin. Patingin ninyo, gaano ito kalaga sa atin? Basihan natin. Okay. Statement of faith. Okay. Iba din yung bylaws. Gagawa tayo ng bylaws. Iba din yung bylaws. Batas ng church yung mga lipunin. At yun ay kasama pala yun, isa-submit pag nagparehistro. At yung pag na-rehistro yun, may power yung bylaws. Mabasahin yung mga tungkulin na dapat sinusunod ng mga member and then sa mga leaders. Then kapag may gumawa doon, may power din yun na gagamitin. Kahit sa lupa, yung bylaws ang kailangan. Halimbawa, ibinta yung church, yung bylaws nagsasabing hindi pwede ibinta, wala pwede magbinta. Kasi yung bylaws ay authorized yun. Bylaws means sa pamagitan ng batas. Ibig sabihin, may batas ang church. Bylaws na sinusunod dapat natin. O hindi pa din nakagawa Igagawa pa tayo na. At nakalagay doon bawat leaders at anong tungkulin dapat ginagampanan ng mga leaders. Ito po, kailangan. Bakit ko ginawa ito? Naranasan ko po ito at malaking church pa yung pinanggalingan ko.
Hindi ko kasalanan yun dahil mas sabihin natin mamature sila. Dapat meron silang organisadong church. Wala rin eh. Bara-bara din eh. Pagdating ko, pinagsusuwak ko sila sa kanilang statement of faith. Wala naman silang pinakita na fundamental belief eh. Di ba, galing akong PCC. Pagdating doon, nangaral ako ng sarili kong doktrina. Galit na galit yung mga namumulong sa kanila. Sa kanila, pwede kumain ng dinuguan. Nabasa ko sa Bible, bawal kumain ng dinuguan. Sabi na, hindi. Sabi nga nung pinakamataas, hindi naman nakasulat yun. Nakalinaw sa gawa. Napakalinaw sa gawa eh. 15:29 yata yun. 24. Hanggang sa gawa yung bawal kumain ng dugo ng hayop. Pero yung ikapo nila, continuous. Samantalang walang sa New Testament yan. Ikapo, continuous sa kanila. Pero yung dugo, hindi raw. Pwede raw kumain. Pero yun. Kung ano yung nasusulat, yun ang kanilang nilalabag. Pero yung hindi nasusulat, yun ang kanilang kinukontinue. Ngayon, nangaral ako ngayon, galit na galit sila. Aral ko yun sa sarili ko. Mali pala ako. Bakit ako nangangaral na labak sa pundasyon nila? Ganito, bigyan ko kayo ng tipa. Baka isa sa atin lumipat ng church dahil pwede lumipat ka ng bahay, malayo. Eh ngayon, nagtuturo ka sa CCMC. Di nakilala mo ang pastor doon. Pastor, ako po ay Sunday school sa aming pinanggalingan. Eh, dapat alam mo, Pastor, ano ba yung statement of faith nyo? Baka mabubog mo. Yan ang gawin ninyo pag lumipat kayo. Kasi baka maya, mangaral kayo, labag para sa statement of faith nila. Tansi ka doon. Pakalisyon ka doon. Di ba na lang kung magpasakot ka? Ay ganito ito yung statement of faith natin. Then, hindi ka lalabas. Tama ba? Naigalang mo sila, hindi ka rin napasama. Pero kung alam mo, ito, pakinggan yung mabuti. Kung ang statement of faith nila labang sa Bible at hindi malinaw, maghanap ka ibang church. Dapat na picturean nyo to, akala nito, biro lang to, naka-display lang dyan, malaga ito. Picturean nyo ito, dalhin nyo ito, kung lumipat doon, ibasin ninyo ito. Sabihin natin, hindi naman malinaw yan, nandiyan sa Bible lahat to. Lagi nyo isa po, meron dito. Ako yung nagtakda dito, galing pa ito yung NUJ, at ito po ay pinag-aralan ting mabuti bago magiging batayan. Dahil baka malihis tayo. Nalala niyo yung mayroon ditong pumunta na pastor daw siya, maingay na payat na puro tato. Saglit lang dito. Ang nilatag ko agad sa kanyang araw na yun. Kasi baka tumayo at iba ang kanyang dala, agera na. Tama ba? Ganyan. Magiging maayos. Pagdating doon sa church na lipatan ninyo at iba at malayo sa sinasabi nyo, ang aral doon ay si Kristo at ang Ama ay isa lang. Hindi Trinity. Maling aral sa Bible. Bahanap kayo, yung kaunin mo. Huwag kang basta pumunta sa isang simbahan na nagsasabing Christian yan, pero ang kanilang mga pundasyon ay labag sa Bible, wala na, ligaw ka na. Pero, malinaw po ba? Nangaral, parang ganito, nangaral ako about Trinity. Pinatayo ko si Sister Apple, ang pangangaral naman ni Sister Apple ay Oneness. Oneness, ibig sabihin, isang Diyos lang. Yung Ama, si Kristo rin yung Diyos Ama, si Kristo din yun. Anong mangyari sa nakikinig? Gulo ng isip, ano ba yun? Sabi nung head pastor nila, Trinity ang Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Yung Sunday school, iba din yung kanya. Hello, pwede ba yun? Anong mangyayari? Gulo. Malilito ang nakikinig. Tama ba? Dapat one way
teaching tayo. Isang teaching tayo. Bakit namin ito nabuo? Ako ang nag-suggest dito doon sa pinanggalingan namin. Ako nag-suggest sa bumuo ng statement of faith. Bakit? Ako at si Ma'am Pumal, nagkukontrahan sa teaching. O mahilig pa kontrahin ka, nagsasalita ka dito, kukontrahin ka niya. Ang gulo. Yung aking sinasabi, pag siya naman tatayo, lapag naman sa sinasabi ko. Sabi ko magbuo tayo ng statement of faith para one way yung ating doctrine isa lang. Tama ba? Nandyan yung unity. Kapag may pagpapasako, then kung ayaw mo, layas ka, maghanap ka ng kauri. Ayaw mo. Hindi naman tayo, napilitan. Yun yung nais nating maiwasan. Ang ika-po, nabanggit din ni Pastor Noel, pero sabi ko nga, nirespeto ko ang ni Pastor. Lahat naman ng nagtuturo about ika-po, nirespeto ko. Pero ito po ang aking pakiusap. Ang CCMC hindi humingi ng ika-po. Tandaan niyo po yan ha. Pero tumatanggap tayo. Amen? Tanggapin natin. Bakit? Hindi naman masama mag-ika-po Hindi ko sinasabing masama mag-ika-po. Ang masama ay humingi ka. Bakit? Ang tanong, sa aral sa Biblia ni Christ, hindi po hiningi ang ika-po, maging ng mga apostol, hindi hiningi. Ulit-ulitin ko, 5 years ang CCMC. Start na natin na hindi pwede tayo humingi ng ika-po. Pero huwag nating laging kontrahin na kontrahin. Ano mangyari? Nalilito ang mga nakikinig. Nalilito. Wala tayong respeto sa nakataas sa atin. Bakit? Yun ang stand 5 years na nga nating binabanggit tapos kukontrahin natin. Wala. Maging magulo yung ating samahan. Ang gulo naman ang teaching nila. Yung isa iba, yung isa iba. One way lang tayo. At alam niyo po, pakinggan niyo mabuti hindi naman lahat, sabi nila nabanggit din pa sa Sunday na kaya daw hindi nagbibigay yung ika-po yung iba kasi hindi rin nagbibigay talaga sila mismo ang hindi nagbibigay. Mali po yun. Hindi lahat ganon. Bakit? May 4 akong kilala naniniwala at naliwanagan about tithe, 10%. Naliwanagan sila. Hindi na sa under ng 10% dahil naliwanagan sila. Pero nag-iika-po sila. Bakit? Pasya nila yun. Ganon din ako. Hindi ako nangangangingin ng ika-po ng harap, pero nangingika-po ako. So, mali yung husga natin sa iba pa ganon. Hindi naman siguro yung iba ganon. Hindi talaga nag-iika-po. Ako po nag-iika-po po ako. Higit pa. Bakit? Pasya ko yun Parang si Jacob at saka si Abraham, walang kautusan pero nagpasya magbigay ng ika-po. Tama? Magpasya ka, walang problema yun. May blessing naman dyan Magpasya ka lang. Pero yung utusan mong ibigay, gamitin mo ang lumang tipan, kulang ang ika-po. Pero, ang ika-po, pag nagbigay ka ng ika-po at ang batayan mo yung lumang tipan, kulang ang ika-po. Bakit? 4 na pagbibigay ang lumang tipan. Meron pa, isinet ko nga doon sa merong 10% nakita mo, doon sa mga bunga ng pananim mo, 10%. Meron pang usang pagkahandog. Meron pang pangakong handog. Meron pang first fruit. 4 po ang lumang tipan. Ngayon, kung ibabase natin ang pagbibigay sa lumang tipan, kulang ang ika-po. Kulang yan. Huwag kayong magbigay ng gano'n. Kapulang bigay mo, samantalang ang lumang tipan, 4 ang hiningi. Lumalabag ka pa rin. Kaya nga sa New Testament, walang nakatupad sa buong utos ng Diyos. Si Christ ang tumupad para maging freedom ka. Ano yung kakayahan mo? Malaya ka mo. Ano ba yung kaya mo Sabi ng 2 Corinthians 8:12, sabi doon, tatanggapin ng Diyos yung makakayanan mo. Hindi sa pilitan. Sa iba, pag hindi ko nagbigay, magnanakaw kayo. Isusumpa kayo. Wala na nga tayo susumpa. Sumpay ulit. Hindi nga nabigay. Igipit ka na
Wala ka nga pamasahe, hindi pagdating sa church, hinga ka pa na ikapo. Ano yan? Hingaan mo siguro yung mga maraming pera. Pero alam niyo po, sa totoo lang po, ang ikapo ay respect kasi sa Lord yan eh. Tama? Pero po, sa aking pag-unawa, marami na nga po. Kilala mo si Billy Graham? Napakatandang mangaral. 3 months lang yata, 5 months na buksan about tithes. Yun nga, ang tagal ng panahon, tsaka lang siya naliwanagan na ang tithes, it is not for us. Ito'y para sa mga Israelita at tumatanggap ng tithes ko ay mga Levita. Yun ang sit up ng Lord. Sa inyo, yung puso mong mapagbigay, ay binawalan ka mang maino. Kung kahit 20% bigay mo. Hello? Nasa pasya mo. Kung madamot ka, ibigay mo. Kung nakadamutan mo, ibigay mo. Bakit? Hindi palitin mo sa'yo ni Lord, sabi ni Paul, kung ano inesep mo, yung diamihin mo. Tama ba? Yan yung New Testament. Binigyan tayo ng kalayaan. Dahil ang tao hindi nga makasunod sa inyo, sa all, pagdating sa inyo, ginawa ng lahat ni Christ. Meron po akong, sa inyo, basahin niyo po yung aklat ng Galasya. Buong aklat ng Galasya hanggang chapter 6 lang yata yun eh. Basahin niyo yun, or hanggang chapter 5 yan. Nandyan ang kaliwanagan, yung lumang tipan at bagong tipan. Nandyan yung kaliwanagan. Then sa aklat ng Roma, nandyan din. At aklat ng Hebreo, nandyan din. Kung ano ang old and new, para maintindihan natin. Kasi kung hindi, rambol ang doktrina natin. So respect, anumang itinatayo, anumang itinatag ng church. I-review nyo ito, lalo yung mga tumatayo dito, i-review nyo ito. Magturo ako about Holy Spirit. Reviewin nyo po ito. Baka mamaya magturo kayo ito against dito. Baka hindi ko naman kayo papahiya. Pwede ko kayo sabihin, sis, mali yung ginawa mo. Kaya brat, mali yung ginawa mo. Maling aral yung ginawa mo. Hindi ka naman papahiya. Ayun, hindi naman. Tama ba? Right way, naman tayo. So, huwag mo tayo magturo ng labag dito bilang respeto o bilang submitted Christian. Ngayon, kung gusto nyo makapagpaliwanagan sa akin, huwag yung galing sa pulpito. Kausapin nyo kung one-on-one. Pastor, malabo sa akin yung pulpito. Magliwanagan tayo. Mag-sit up kayo ng araw, oras, para magpaliwanagan tayo. One-on-one. Huwag yung tatayo na lang kayo. Ito yung ano ko Wala na. Sira yung ating, wala nang may unity tayo niya. Kasi binabalakbag natin yung sinasabi ng hit natin. Na yun ang ating, yun po dala-dala. May kung ayaw mo, hanap ka ng kahuli ng teaching mo. Ganun lang naman. Tama po ba? Malinaw po ba? Yun yung submission. Maintindihan sana natin. Respect bawat namumuno. Then si Lord ang pumili ng bawat namumuno. Ako, malaking mali ko po din yun. Nung sa PCC ako, nangaral ako, nanglabag sa kanila, pero sa akin dala ko, alam ko totoo sa akin. Kaso, wala naman silang statement of faith. Wala rin silang binigay sa akin. Pareho kami may mali. Nagpundulan yung teaching namin, nagalit siya sa akin. Lumayas ako. Ganun lang, kung ayaw yung teaching ni Pastor, magtayo ka ng sariling ministry. Ako po, alam niyo po kung bakit nagbuo rin ako. Kasi gusto ko kung ano yung tama, yun ang maging pundasyon natin. Alam niyo po sa totoo lang, hindi ako nag-host maraming Christian church. Mali ang doctrine. Hindi lang tayo aware kasi hindi tayo Bible reader. Pero kung Bible reader tayo, merong iba na wala na raw Holy Spirit, wala na raw speaking in tongues, may mga ganun. Ang maliligtas lang daw kung sinong pinili. May mga ganun teaching. Mali yun. Ang Diyos, lahat tao gusto maligtas. Pero ang maliligtas, ang pipiliin ng Diyos yung nagre-respond. Kaya may salitang pagpili. Bakit? Nag-respond. Kaya ka pinili. Hindi naman unfair ang Diyos na si, parang ganito, gusto, ikaw tatay, may 10 kang anak. Gusto ko yung 5 lang maligtas. Yung 5, ayaw ko yan. Ganon yung katuruan nila. Kung sino yung piliin nila,
piliin ng Diyos, yun lang ang maligtas. Kahit nakausap ko yung pastor doon, nag-discuss kami. Sabi niya, pastor, kung sinong pinili ng Diyos, yun lang ang maligtas. Sabi ko, paano kung gusto ko maligtas? Hindi ka pinili, pasensya ka. Kita mo. Sabi ko, grabe naman yung ano mo. Ayaw kong pag-itim kung sinong pastor na yun. Basta taga dito din. Ganun yan. Pastor, gusto kong maligtas. Kung hindi ka pinili, hindi ka maliligtas. Hindi ka pinili ng Diyos eh. Siya ang Diyos magpapasya niyan eh. Hindi ikaw. Kasi God sovereign, sabi niya. Kasi, yung tinatawag na predestined, may mga inihanda na para maligtas. Napakabaluktot niya. Sabi ng 1 Timothy, chapter 2, verse 4, nais ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas. Sa kanilang balakbak, John 3:16, sino mang sumampalataya ay maligtas. Sino man, walang limit. Sa kanila yung piliin lang daw ng Diyos na maliligtas. Pasensya ka, hindi ka pinili, kahit gusto mo maligtas. Kita nyo, ang daming baluktot. Akala na natin, tama. Kaya suriin ninyo kapag sakaling mapunta kayo sa inyo. Hindi kayo niligaw. Tama po ba? Okay po ba yung naibahagi natin? Meron tayong daladalang sapat. Hindi tayo aral, no? Hindi tayo maapi pag pumunta lang, tapos aapihin ka ron. Pag ang doktrina mo iba, kakantawan. Ako kantawan nga ako dun eh. Sabi nga sa akin, pastor, mawala ang kaligtasan mo niyan. Kasi sa kanila, hindi mawala ang kaligtasan. Isipin mo, kahit gumawa ka ng magpakasama, hindi pa rin ligtas ka pa rin. Mas swerte nyo naman. Kaya pala karamihan sa membro nyo, mas yung hindi naman siguro, pero may maraming pastor sa inyo, nabababae. Kasi ligtas pala sa inyo kahit once in a pala kayo. Samantalang ang Bible may nagsasabi na kung hindi magpatuloy sa impyerno punta. You know, wala tayong alam, aapihin tayo doon. Kasi sinabihan pa nga yung katulad daw ng pundasyon ko ay kulto. Dito nyo, bigat doon. Yung mabigat nilang pinakasinuno nila. Kulto daw ang katulad natin. AJ root. Ito AJ. Ibig sabihin ng AJ, Assemblies of God Group. Hindi natin ito magiging pundasyon sa isang islam. Pag-aralan nyo mabuti. Picturean nyo, i-review nyo sa Bible. Hindi tayo magdadala ng tao sa impyerno. Ako po, kahit ilan na kayong mahalaga puntatin natin. Ano yung napakaraming tao, pero papunta yung impyerno. Dahil mali ang teaching. Kami ho ang nakasalalay sa amin yung kaligtasan ninyo. Pag mali ang katuruan namin, ilihis kayo, impyerno kayo pati ako. Bakit pa tayo magpagod? Bakit pa tayo mangaran kung impyerno punta natin? Minsan nakadepende lang. Sabi kasi na Halikaw ka na kasi hindi mo pinag-aralan ng Bible. Amen po ba? Tayo po ay tumayo. Tawagan natin yung ating gitarista. Salamat sa Diyos dahil dito si Father Lando. Awitin natin yung skill. And there your will. Hold me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King of earth and blood. I will be
our God. By grace, my soul in Christ alone. Knowing power in quietness and trust. When the ocean cries and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, though you are God. When the ocean cries and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, though you are God. I will be still, though you are God. Ikaw lamang, O Diyos, ang siyang aming sandigan. Ano man aming pinagdaraanan, hindi kami matitipag dahil ikaw ang aming Diyos. Manatili kami hanggang kami mahininga na maglingkod sa iyo. Sapagkat walang pagkatalo ng mga tao na titiwala sa iyo. Salamat Panginoon sa iyong mensahe ngayon. Yung pong submission o pakapasako, pakapakumbaba, ay nais niyong may develop sa amin. Karoon po na kami ng kababaang loob. Paggalang pagrespeto ng mga tao ay tinalaga mo bilang mga pinuno, bilang may mga tungkulin ng sa bayan, sa church, maging sa kapwa namin, nandoon yung aming pagpapakumbaba. Salamat po, Panginoon, napakabuti mong Diyos, dahil sa lahat ng Espiritu, nais nyo kami matuto. Father God, we thank you so much. We love you so much, Father God, through Jesus Christ. Salamat po in Jesus' name. Amen at amen. Napakalang po si Lord. Maraming salamat po sa buhay ni Pastor Jerry sa pagbabahagi po ng ating mensahe sa linggo nito. Tunay nga po na marami pong aral tayo napulot na talagang napapanahon po yung aral po na binahagi ni Pastor Jerry, lalo na po sa ating ngayong kalagayan sa ating bansa, na yun nga po na nabubulgar na po yung mga korupsyon. Na napakabuti po ng Panginoon na talagang siya po yung bigay po ng ulan. Talagang ipinakita ng Panginoon na kailangan masiwalat po yung mga ganong korupsyon. So, tayo po bilang Kristiyano, mauunawaan po natin ang kalagayan ng mga tao ay nagkakasala sa anumang sitwasyon. Kumbaga, mahirap man, sa mga mahirap, kagaya po natin, nandoon po yung may mga pangangailangan. Nahanap din po tayo sa sitwasyon na meron po talaga mga tao na nagnanakaw na. Ganon din po sa mga mayayaman. Nahaharap din po sila sa mga tukso na ganun po. Nakalatag po sa kanilang mga malalaking pera. Nakakapagnakaw din po talaga sila. So parehas lang po yun uri ng kasalanan. Mahirap man o mayaman. Kung nakakagawa po ng kasalanan, talagang labag po yun sa kalooban ng Diyos. At naroon po na tayo po yung umunawa. Andun po yung submission na hindi po dahil minabulgar na ganyan sa gobyerno natin, hindi na po tayo magpapasakop sa ating gobyerno. Naalala niya po ang Panginoon. Hindi man po, wala man pong managot. Nagiging circus na lang po talaga yung parang sa Senate hearing. Wala naman po talagang nagiging solusyon, resulta. Wala man pong managot dito sa ating bansa. Andiyan po ang ating Panginoon. Naniniwala po tayo na hindi niya po hahayaan na maghirap po tayo lalo dahil lang po sa korupsyon na yan. Kaya maraming salamat po sa ating Panginoon.
Pinatawagan ko naman po si Sister Christy po para po sa ating offertory. Amen. Hallelujah. Tayo po ay dadako sa ating giving. Basahin po natin yung sa Malakias 3 verse 10. Favorite na. Natatapos lang natin yan, sis. Basta yan. Natatapos lang natin talakayin. Ayun din pala yung kay Pastor na sa Malakias 3. So, open the windows of heaven. Ito na lang po yung sa ano natin, sa giving natin na ikalawang Korinto 9 verse 7. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Yan po ay matatagpuan natin sa ikalawang Korinto 9 verse 7. Sa ating pong pagbibigay, tayo po ay manalangin. Yes, Lord, hallelujah. Salamat po sa umagang ito, Panginoon. Salamat po sa buhay ng bawat isa, O God. Salamat po, Panginoon, sa magandang plano mo, Panginoon. At salamat po, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, na ang bawat magbibigay sa anumang halaga, Panginoon, na mula sa kanilang puso ay ikaw po ang magbabalik noon, O Lord God. Pagpalain mo nga rin po ang CCMC, Panginoon, lalong higit, Panginoon, ang ginagamit mo, Panginoon, sa financial blessing para sa church, Panginoon. Salamat po sa mga buhay nila, Panginoon, dahil wala nga pong exact amount, Panginoon, para makapagbigay kami, Panginoon, na naaayon, Panginoon, sa quality mo, Panginoon. Pero yung meron kami ito, kaunti, Panginoon, maging yung mga buhay namin, Panginoon, ay kasama namin ibinibigay sa iyo, Panginoon. Minsan pa, agad, patawarin mo kami at linisin. I-bless mo nga po ang maiipong pera, Panginoon, at ang bawat isa, Panginoon. Salamat po sa great purpose mo sa buhay ng bawat isa, Panginoon, at hindi aksidente na nandito kami, kundi may plano ka, Panginoon, para sa bawat isa at sa church. Salamat po sa umagang ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kumunyon po tayo, first week of the month. Salamat sa iyo, aming Panginoon Jesus. Ako'y inibig mo at inang inubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama. Buong buhay ko, puso at kaluluwa, hindi makaya na maipagkaloob. Mamahaling diyan, ligintong nilukod, ang tanging dalangin
Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa. Ako hinihiling. Di ko akalain ako ay bigyan pansin. Ang taong tulad ko di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na maipagkaloob, mamaling hiyas, ni gintong nilukod. Ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa. Ako hinihiling. Siyasatin natin ating mga sarili, hingin natin ng tawad sa Diyos, kung tayo nagkasala sa Kanya, sa isip, sa salita at sa gawa, bago tayo mag-pray. Salamat, Lord, ng iyong holy blood, isang tagahugas sa aming mga pagkakamali sa isip, salita at sa gawa. Patuloy niyo kaming patawarin. Minsan nagtataglay kami ng kahinaan. Patawarin niyo po kami. Minsan niyo po kami. Itaas po natin ang simbolo ng katawan ng Panginoon. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, nung dating siya'y pinagkanulo, ay lumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagtira-piraso ito. At sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa atin. Tanggapin po natin. Taas po natin. Kaya hindi naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muli niyang pagparito. Tanggapin po natin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na maipagkaloob, mamahaling hiyas, higitong nilukod. Ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa. Ako hinihiling. Let us pray. Dakila ng Diyos, ang Diyos na mapagmahal, mapagpatawad. Dakila, masalamat kong marami, Father God, na ngayon po ay muli namin ginugunita
ang ikalawang iyong atas sa iglesia. Ang komunyon o ang pakikipag-isa, isa sa Panginoon. Ang aming pakikipagtipan sa Panginoon Jesus. Salamat sa iyong Panginoon, o Diyos, na ipinaalala mo ang walang kapantay na pag-ibig mo sa amin. Sa pamagitan ng katawan at dugo na namayubos sa cross, kami ay nagkaroon ng kaligtasan. Purihin ka at luwalhatiin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ano naman yung pulso mo kanina eh. Manatili tayo nakatayo para po sa ating closing prayer. Panginoong Diyos, sa mga makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin sa lahat ng oras. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito, sa muli po, Panginoon, na aming pakikibahagi, Panginoon, sa gawain sa ito sa inyong kailangan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, na hindi niyo po kami pinapabayaan. Maraming salamat po, Panginoon, sa guidance and wisdom upang matanggap po namin ang inyong kapitan. Tunay pong napakabasay sa aming buhay, Panginoon. May your word continue to be our foundation and source of strength. Bless us as we go our separate ways. And may your love and truth shine to us with all that we do. In Jesus' name, amen. Solo mo dito eh. Ano ba yung biscuit niya? Biscuit ni Meme, ibibigay ko na lang. Ano sila ka? Umiyak. But the name What's your mama? of Jesus, no other name Dalawa but ba the yung name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory. He's worthy of honor. He's worthy of power and all of praise. His name is exalted far above the earth. His name is high above the heavens. His name is exalted far above the earth. His glory and honor and praises of His name. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory. He's worthy of honor. He's worthy of power and of praise. Sa'yo sila dyan, wala? Taas natin ating mga kamay kay Lord. Father God, muli o Diyos, kami walang sawang humingi sa inyo ng pagpapala. Wala kaming sawa at walang pag-alinlangan na ikaw po ang magpagbibigay ng mga biyaya sa iyong mga anak. Pagpalain mo, dakilang Diyos, ang aming mga pisikal. Kung may nakita ka sa amin ng hihina, may sakit, iyong pagalingin, Panginoon, basbasan mo, dakilang Diyos. Ganyan po, higit sa lahat, Lord, ang aming spiritual na pagkatao, Lord, patuloy mong basbasan. Tuloyin mo kami ng iyong wisdom, knowledge and wisdom, upang maging matatag po kami sa aming pananampalataya. Ganyan po, O Diyos, sa mga material needs namin, Father God, kung sino man nag-business, Lord, iyong palaguin. Ganyan po, ang walang trabaho, dakilang Ama, bigyan mo ng trabaho. Yung mga may trabaho, i-increase mo, Panginoon, kanilang mga sahod at allowance, mga allowance, Lord. Father God, i-increase mo kami sa lahat ng aspito sa aming buhay, o ang maging pagpapala po kami sa iba. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, sa magitan ng Banal na Espiritu Santo. Amen at amen. Good morning everyone. God bless you all. Wala po, uuwi po na. Mag-dating tayo doon sa about
anniversary para pakaisahan natin. Kuya Nathan, uwi na daw Kuya Nathan. Yung kanta daw si pag ikaw di ko kanta next week talaga i-ready mo yung energy mo. Kuya, pag mamaya punta ka dito or pag may mga practice sila ng kanta. Yung mga upo pwede na makikinig, pwede ka maiwan. Hindi pa uwi si tatay. Pasensya ka na kayo na pinigil ka sa